Sa pagtunog ng sirena ng law enforcement vehicles, idineploy na kahapon October 23 ang higit 10,000 tauhan ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology sa Calabarzon Region na tutulong sa pagpapanatili ng seguridad para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa susunod na linggo. Kabilang din dito ang nasa mahigit 900 land and water mobility asset, 3,000 plus communication assets at iba pang kagamitang magagamit sa security and safety. Ayon kay Calabarzon Police Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, mananatiling apolitical ang bawat otoridad. We, as law enforcers, are dynamic guardians of justice, protectors of our fellow citizens, and embodiments of integrity. Our sole duties mandate impartiality and a dedication to maintaining peace and order rather than causing disruptions. Let us refrain from any partisan allegiance to any political group and avoid exploiting our positions for personal gain. Mahigpit naman ngayong binabantayan ng AFP ang galaw ng mga makakaliwang grupo lalo't isang linggo na lang ay halala na. Unang-una yung mga barangay na meron pang impluensya ng CPP and PNDF. Yung mga lugar na meron silang mga aktibidades pa namin na monitor. Sisigurduhin namin na kami mamumuno dyan. No? Mas malaking presensya yan. Para yung ating mga kababayan dyan sa barangay na yan, they can freely choose kung sino yung nararapat na mamumuno ng barangay. Ayon pa kay 2nd Infantry Division Commander Major General Robert Capulong, minomonitor nila sa ngayon ang galaw ng mga rebelde na umano'y nakikipag-alyansa sa mga kandidato. Ang isa kasi sa naging monitor namin na plano ng kabila ngayon is more on alliance, building alliance sa mga magiging barangay captain at saka mga SK. Pero yung suporta nandyan, no, lalo na lang sa mga barangay na very remote. No, very little lang presence ng ating security personnel. So pag nandyan yung military, at least we are assured na no one will coerce them. Samantala, isa rin sa pinaghahandaan ng COMELEC Region 4A ay ang dry run ng automated BSKE na gagawin sa 4 na lokasyon sa Dasmariñas City. Kabilang dito ang Dasmariñas Elementary School, Pintong Gubat Elementary School, Paliparan National High School at Paliparan 3 Elementary School. Ayon kay COMELEC 4A Regional Election Officer Attorney Mona Lisa Mamukid, 1:1 na vote counting machine o BCM ang nakalaan sa Dasmariñas. Mayroon po tayong mga contingency plan po doon, sir, at nakahanda naman po at nakantabay kagaya po ng mga contingency po natin ng mga vote counting machines po. Sa isinagawang final testing and seeding ng mga BCM kahapon, wala namang naiulat na pumalya ang COMELEC. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Laguna, Benedict Samson, Hubahataw.